Gandang araw, ako si Binibining Hidaya at sa video na ito ay ibabahagi ko kung paano nakatulong ang teknolohiya sa pag-aaral sa panahon ng pandemya at kung paano natin ito lubos na magagamit bilang instrumento ng pagkatuto. At magbibigay rin ako ng 5 tips kung paano maiiwasan ng pagkalulong sa paggamit ng teknolohiya bilang isang mag-aaral. Tara, simulan na natin. Noong nagsimula ang pandemya, bigla tayong humarap sa isang malaking hamon, ang pag-aaral kahit nasa loob lang ng bahay. Dito pumasok ang malaking papel ng teknolohiya. Sa tulong ng online platforms tulad ng Google Classroom, Zoom at Microsoft Teams, nagpatuloy ang klase kahit walang pisikal na silid-aralan. Ang mga guro ay nakapagturo at tayong mga mag-aaral ay patuloy na natututo. Nakatulong din ng teknolohiya sa pamamagitan ng recorded lessons na maaring balikan anumang oras, online modules at e-books na madaling ma-access, instant communication sa guro at kaklase. Dahil dito, naging mas flexible ang pagkatuto at mas naging posible ang edukasyon kahit na may pandemya. Paano nga ba lubos na magagamit ang teknolohiya bilang instrumento ng pagkatuto? Ang teknolohiya ay hindi lang basta gamit. Isa itong makapangyarihang kasangkapan sa pagkatuto kung gagamitin ng tama. Una, maaari natin itong gamitin para sa mas malalim na pag-unawa sa aralin sa pamamagitan ng educational videos, simulations at interactive quizzes. Ikalawa, nakakatulong ito sa self-paced learning, kung saan maaari tayong matuto ayon sa ating sariling bilis. Ikatlo, napapalawak nito ang ating kaalaman dahil sa access sa iba't ibang online resources tulad ng research articles, tutorials at digital libraries. Sa madaling salita, ang teknolohiya ay nagiging epektibo lamang kapag ginagamit natin ito na may disiplina at malinaw na layunin. Ngunit kasabay ng benepisyo ay ang panganib ng pagkalulong sa teknolohiya. Kaya narito ang 5 tips upang maiwasan natin ito. Tip number 1, magtakda ng oras sa paggamit ng gadgets. Tip number 1, magtakda ng oras sa paggamit ng gadgets. Maglaan lamang na tiyak na oras para sa pag-aaral at pahinga. Iwasan ng sobrang screen time. Tip number 2, ihiwalay ang gamit sa pag-aaral at aliwan. Tip number 3, magpahinga at kumalaw. Huwag kalimutang tumayo, mag-stretch at magpahinga ang mata matapos ang mahabang paggamit ng gadgets. Tip number 4, unahin ang mga gawain. Mas mahalaga pa rin ng tamang tulog, pagkain at pakikipag-ugnayan sa pamilya. Tip number 5, maging responsable at may disiplina. Tandaan na tayo ang may kontrol sa teknolohiya. Hindi ito ang dapat kumontrol sa atin. Ang teknolohiya ay naging sandigan ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Ngunit ang tunay na susi sa matagumpay na pagkatuto ay responsableng paggamit nito. Maraming salamat sa panonood at sana ay may natutunan kayo